na yung sinabi muna ni Ping Lacson. Dahil nabisto na may nagpakalat ng draft niya. It's already there. Papanindigan ko yan. I will take full responsibility dito sa complaints. Yan. Ping Lacson confirms draft report recommends plunder charges over alleged multi-billion peso flood control scam. Papanindigan niya raw. I will take full responsibility dito sa complaints. Okay. Ano ba tong mga nilalaman? Yan, binisto ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, may 11 ng senador na kabilang sa majority block ang very willing na pumirma rito sa committee report ng Blue Ribbon. So okay na yan. Ibig sabihin, nagkaroon na ng committee report. Pipirmahan na nila. Pero, ayon kay Tulfo, siyempre, alam nyo naman si Tulfo, mga namumulitika yan, gustong tumakbong presidente or vice president. Kaya kinakailangan niya na yung mga gusto ng taong marinig ang kanyang mga sinasabi. Ano po hindi po ginagawa, sinasabi. Iba po yung ginagawa sa sinasabi. Panahon po ni Duterte, gusto ng tao yung ginagawa ni Tatay Digong. Dito po, dahil wala naman sila talagang ginagawa, yung sinasabi man lang nila ay gustuhin ng tao. Okay. Sabi ni Tulfo, may amendments kami. Pipirma kami with reservations and amendments sa committee report. Yan. Parang we're saying we're not happy with this report na unang pinalabas. Hindi pala kayo masaya. Bakit nyo pipirman? Alam niyo yun po. Sabi nila, hindi raw sila masaya. Kung hindi kayo masaya, bakit nyo pipirmahan? Ang committee report yan ng committee nyo with recommendation sa mga naganap sa investigasyon ng Blue Ribbon. Kung sinasabi mo, Erwin Tulfo, ito, i-quote ko siya. Parang we're saying we're not happy with this report na unang pinalabas ninyo. The draft. We want to make changes. We want our individual amendments. Kaya dadalhin siya sa floor. Mali. Bakit ka pipirma kung ikaw ay hindi sumasang-ayon? 'Di ba? Bakit hindi kayo mag-usap-usap muna sa Blue Ribbon bago nyo pirmahan? Ibig sabihin, kay Erwin Tulfo, okay lang na mauna yung pirma niya. Ang ibig sabihin kasi ng pirma mo, Erwin Tulfo, sumasang-ayon ka dun sa laman. Ewan ko ba kung ano po ang mahirap ispilingin? Kasi panay tokis tong mga to Hindi ka na nga sang-ayon, pipirma ka pa. Hindi po ba malaking kalokohan yan? Pinapipirma ka. Teka muna, hindi naman to ang mga naganap Pipirma ako, pero babaguhin natin Baguhin nyo muna bago ka pumirma. Di ba ganun? Hindi ko alam Hindi ko po alam kung tama po yung sinasabi ko. Pero kung senador ka at binigyan ka ng isang dokumento, pinapipirmahan ka, sasabihin mo, pipirma ako rito pero babaguhin natin. Kung hindi binago, nakapirma ka na. Tsaka kaangal ngayon sa media. Pumirma ako dyan Ang sabi ko, babaguhin namin Anak ng tinapan. Yan yung sinasabi natin na alam na nilang mali pero pipirmahan pa rin nila pero magmamalinis pa rin sila pagdating sa media. Pagkausap nila media, bida pa rin sila. Halimbawa, pumirma yan dun sa 2026 budget.
Ano sinasabi niya? Meron pa ring insertion. Sana sa 2027 wala nang insertion. Pumirma ako pero 'di ba? Ano na nga yung sinabi niya? Teka, ibalik lang natin. Ang sinabi niya ron sa pagpirma niya ron sa 2026. Eto sinabi niya Tool for rebuild, he signed the 2026 budget report with a heavy heart because House of Representatives counterparts insisted on retaining billions in unprogrammed funds despite his objection. So, ibig sabihin, pwede kang hindi pumirma, no? Pwede kang hindi pumirma dahil ayaw mo yung budget, pero pumirma ka pa rin. Tapos, babawi ka na lang, doble kara Pumirma ka na merong unprogrammed funds, pero hindi ka pwedeng sitahin ng media kasi ang paniniwala mo dapat walang unprogrammed funds. Nagkaroon ng program funds. 'Di ba? May unprogrammed funds pa rin. So ang katwiran mo ngayon, pumirma ka with a heavy heart. Pumirma ka pa rin. Ngayon, eto na naman, Blue Ribbon Committee report na naman, eto na naman ang sinasabi mo. We're not happy with this report ng unang pinalabas nyo. The draft, we want to make changes, we want our individual amendments. Kaya dadalhin siya sa floor. Bakit ka pipirma? Kung alam mong may mga mali, bakit ka pipirma kung hindi ka sang-ayon? Yan yung problema ng mga gumawa na sila ng mga mali. Sumang-ayon na sila sa mali. Tapos, kakatwiranan lang nila na hindi ako mali kasi pumirma ako pero alam kong mali. Kaya nga gusto ko baguhin. Kung hindi na baguhin, katulad nun, pumirma ka sa budget, tapos na yung budget, nakapirma na kayo Sasabihin mo, with a heavy heart, pumirma ako, mabigat ang puso ko nung pumirma ako dyan dahil ayoko naman nung pinirmahan ko. Pangalawa na to. Ano yan? Tuwing pipirma ka? Paano pag naging presidente ka? Puta, pipirmahan mo yung mga mali-mali. Sasabihin mo, Filipino people, pasensya na kayo. Pumirma pa rin ako, kaya lang masama ang loob ko dahil mali-mali. Hindi po pwede ang ganyan. Anong uri ka ng senador? Alam mo nang mali, pipirma ka pa, tapos sasabihin mo, pero dapat baguhin to. Di ba? So ano raw po yung nakikita nila na wala? Bakit gusto niyang i-amend? Bakit gusto nilang baguhin? Ayan, may amendments kami. Pipirma kami with reservations and amendments. Ayan. So, in partial draft report obtained by Bilyonaryo, ito pong pinagbabasahan natin ito. Yung BRC po ay nire-recommenda yung filing ng several plunder and criminal complaints laban po sa mga sumusunod kay Senators Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na lahat po ay miyembro ng minority bloc. Okay. Ganun din po ang mga sumusunod na dating Senador Bong Revilla, dating Congressman Saldico at dating Congressman Mitch Calayon Uy. Ayan. Bakit daw ayaw ni Tulfo yung BRC? Kasi ayon sa kanya, initially parang malambya yung mga wordings doon. Tapos may mga hindi nakasama. Yung feeling ng ilang mga kababayan natin kasi may nakakausap ako lately na bakit si ganito wala, bakit si ganun. Para mapag-usapan, we can ask bakit nga hindi sila kasama. So aminado si Erwin Tulfo na dapat may mga pangalan doon na hindi nakakasama sa report. Yan ba yung gusto mong ipasok? O wala lang? Dahil tinatanong ka lang ng media kaya ka nagsasabi with reservation. Pero pag nakalusot na,
okay na. Palusutin lahat eh. Sa mga tulpo, palusutin lahat. Pag nakalusot na pumirma siya, okay na yun sa kanila. Ang tanong, paano kung hindi nakalusot? May katwiran siya. 'Di ba? Gusto ko nga, pumirma nga ako, pero with reservation. Kalukuhan po yan eh. It's either pipirma ka o hindi. Sa isang report. Report na nga eh. Nang uutulang kayo ng tao, paano kung wala na paano kung tumahimik lang yung tao? Di tuloy na, yun na yung report nyo. Maganda yung observation mo, pero mali yung gagawin mo, pipirma ka ng may reservation. Kailangan natin ilatag dyan para lahat kami mapag-usapan namin. Nandyan kayo, nandyan ang taong bayan, watching para malinaw. Then we can ask, bakit hindi ito kasama? Anong reason? Bakit hindi ito kasama? Nasaan ito? Bakit puro sila ganito? Yan ang sinasabi ng kasamahan namin. Si Erwin Tulfo kasi walang sariling nakarinig siya, 'di ba? Yan yung sinasabi sa akin ng mga tao na bakit nawala si ganun. Kaya bakit ang tanong nga, bakit ka pipirma pa rin? Kung wala nga sila sa ganun. Ibig sabihin, pipirma ka pa rin kahit mali yung pinipirmahan mo. Okay. So, sino po yung sinasabi? Si Romualdez ba? Hindi po nagbigay si Tulfo ng pangalan ng gusto niyang makita sa report. Siyempre, hindi niya papangalanan si Martin dahil siya ay isang Julalay. Si Tito Soto, tuta ni Martin. Ito naman, Julalay ni Martin. Hindi nila pwedeng ikailayan dahil ilang lakad ni Martin kasama siya eh. Naalala niyo na yung nanghuli sila ng bigas? Opo, bigas po ang hinuli. Hindi po yung may-ari ng bigasan. Saan ka nakakita? Nanghuli. Wala po bang may-ari sa tingin ninyo yung illegal? Bakit nyo hinuli yung bigas? Illegal. Di ba? Illegal daw yung siguro hinohold yung bigas doon. Illegal daw yun. Kinumpis kayong bigas. Kung kinumpis ka nyo yung bigas ba yung kusang nag-ipon sa kanila? May-ari nun eh. Nabalitaan po ba natin na nahuli yung may-ari ng bigasan? Wala lang. Importante lang bigas. Hulihin namin yung bigas, ipamigay namin, tatakan namin ng tatak na mukha ni Romualdez. Di ba? Yan yung ginawa nila dun eh. Si Romualdez yun. Sinong Julalay niya ron? Erwin Tulfo. Yung issue naman po ng itlog. Tinitignan ni Martin Romualdez yung dalawang itlog. Sinong Julalay niya riyan? Si Erwin Tulfo. Smuggler daw yun. So, ang nahuli nila, yung bigas, hindi yung may-ari. Hindi raw nila kilala may-ari. Putang, kusayan tumayo dyan. Magtanong ka lang sa tricycle driver, kilala yung may-ari. Ang laki niyan, ang laki nun di ba? Tanong mo sa tricycle driver, kanino yan? Ay, kay congressman, ano po yan? Kanina, ay kay mayor po yan. Kanina, kay Gob po yan. Hindi nyo nakilala kung sino yung smuggler. Hindi nyo nakilala kung sino yung hoarder. Ang importante sa inyo, kinumpis kayong bigas. Maganda yung tanong ni Mocha Princess. Ito po yung mga wala. Grace po, bakit wala? Bakit wala yung si Kimbo? Di ba? Bakit hindi nyo naimbestigahan man lang? Sino pang wala? Si Martin Romualdez. Bakit wala siya? Bakit hindi siya? Ang sinasabi ni Lacson, sinusundan namin yung ebidensya. Narinig namin yung ebidensya laban kay Martin Nasaksihan namin, tinuturo si Martin
Bakit hindi siya kasama? Okay. Ikalawang tanong. 67 contractors. Kanino namin narinig yan? Kay Ping Lacson. Sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasaan sila? Bakit wala silang rekomendasyon na kasuhan? Asan yung 67 contractor? Sa'yo galing yan. Wala nga kaming kaalam-alam dyan. Eh. Hindi kulang. Sinadya nila yan. Ano kulang? Hindi talaga nila inimbestigahan si Martin. Hindi talaga nila inimbestigahan yung contractor. Nag-imbestiga ba sila sa mga contractor? Panay taga Bulacan lang. Buhat no naging BRC, si Ping Lacson, Bulacan lang, Bulacan. Nasaan si Sandro? Nasaan si Riz? Ang dami, di ba? Bakit nyo tatapusin agad? Partial lang ba yan? O tapos na? Di na kayo mag-iimbestiga. Kung hindi ka naman nag-iimbestiga, Ping Lacson, bakit hindi mo pa ibigay sa iba? Wag ka na. Ang tagal na naman, no? Maglulunis na naman. 2 linggo na namang walang investigasyon ang Blue Ribbon. Bakit tapos na ba? O anong purpose nila? Ititigil nila lahat ng investigasyon. Tigil na yung ICI, tigil na lahat, wala na maririnig. Hindi nyo pwedeng itago yan sa tao. Yang mga pagnanakaw ngayon, hindi yan pwedeng maitago